they've been there, exposed to the pollution of the... You don't tell me that reason. So, ako, alikabok, nakamas kayo. Kayo lahat nakamas palagi, 24/7, pag nag-checkpoint. Mr. Chair, wala akong interest dito. Hindi ko naman kilala si Pastor Kibuloy. Nagkataon lamang na trabaho ng polis na hanapin siya. Nakakagalitan na nga na hanapin lahat ng mga akusado eh. Yung account, hindi po included doon sa search po ng compound. Ano po compound ng kinag-registration? Yun po compound ng Bilaan Tribe. Sinali po nila doon. Pag-search, tinutukan ng baril 4 a.m. in the morning. Pangatlo po, hundreds of children there sa aming compound were traumatized until now. Nagsisigaw nakakita ng pulis. May anak po ba kayo, Secretary Abalos? What's up mga kababayan, News That Matters here. Dito sa video natin ngayon ay ating panonoorin o pakikinggan ang nangyayari sa loob ng Senado mga kababayan. Buta tayo itong si DILG Abalos at mga kapulisan na nanggugulo sa compound ng KOJC na kung saan tila'y martial law nga di umano ang nangyayari na bakit nga naman full gear ang mga ito at nakamas pa na tila'y nananakot sa mga mamamayan ng Davao. At ang nakakakonsumisyon pa dito mga kababayan ay itong si Abalos puro kasinungalingan di umano ang lumalabas sa kanyang bibig na wala siya di umano mapapala sa pagtugis kay Kibuloy. Ngunit bakit siya lagi ang hina-highlight kapag nagpa-press con? Kung kaya naman ang wika ng taong bayan baka gusto lang magpasikat kasi may balak di umanong tumakbo sa pagkasenado sa susunod na taon. Ako naman po. Pero bago ang lahat mga kababayan, huwag niyo po sana kalimutang mag-like at subscribe para updated ka sa mga uploads ko araw-araw. At yun na nga mga kababayan, hindi nga nagpatinag itong si Senator Bato sa mga pinanggagawa ng mga DLG at PNP dahil nagsusumbong na nga ang mga ordinaryong mamamayan, partikular ng mga taga Mindanao sa mga nangyayari. Karahasan di umano. Kung kaya naman hindi ko na patatagalin pa, ito na ang buong video. On the civil and political rights, isa hong tratado na pinasok ng ating pamahalaan. Nakasado dito, all persons are equal before the law and are entitled without any discrimination to the equal protection of the law. In this respect, the law shall prohibit any discrimination and guarantee to all persons equal and effective protection against discrimination on any grounds such as race, color, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth, or other status. Garantisado rin po ito ng ating saligang batas sa ating Bill of Rights. So, equal protection clause. Kaya ko binanggit ito dahil sa paggawa ho ng ating ng batas patungkol ho dito. Ang amin hong obserbasyon kasi kung wala hong guidelines na itatalaga ang ating pamahalaan, it may be subject to abuses by the power, by the state. So kung sakali hong gagawin niyo po itong batas na ito, ay magtalaga lang ng tamang polisiya upang magkaroon ng pantay-pantay na pagtingin sa ilalim ng batas ang mga tao, regardless of na may tamang pamantayan kung paano bibigay yung reward or award or bounty sa tao. Maraming salamat po. Mr. Chair. Mabuti dito ka, Chairman. Palatok, salamat. You have the floor, Secretary Abalos, sir. Maraming salamat, Mr. Chair. Gusto ko lang mag-comment sa Senate na kaso ni Atty. Torion Filomena versus Villanueva versus People, June 10, 2019. Nalaking pakakaiba po ito. Misplaced po ang kanyang kinote. Bakit? Ito po ay may akusado na convict dahil siya'y kumuha ng personal na utang na loan from a cooperative despite being assistant director ng kooperatiba. Kaya ang sinasabi ng Korte Suprema, ang mga public officials shall always uphold public service over and above personal interest. Mr. Chair, wala akong interest dito. Hindi ko naman kilala si Pastor Kibuloy. Nagkataon lamang na trabaho ng polis na hanapin siya. Nakakagalitan na nga na hanapin lahat ng mga akusado eh. Ngayon, yung sa... Naniniwala ba kayo dun sa winika niya, mga kababayan, na wala daw di umanong interest itong si Abalos kay Pastor Kibuloy? Halata namang pinupolitika mo dahil may bala ka di umanong tumakbo sa pagkasenado. Totoo ba yon, Abalos? Kaya puro ka pasikat pa press conference para maging maingay ang pangalan mo.
at maluklok ka sa susunod na eleksyon. Walang naniniwala sa'yo. Lalo na ikaw nga pinagtatakpan mo itong sigaw ng taong bayan na pa-hair follicle test itong ating presidente, ngunit ayaw mo naman. Sa amount, pagpalagay natin, amount 10 million. Ito lang masasabi ko po. Walang kahalagahan, walang katapat na halaga ang puri ng isang bata. Kung totoo man ito, walang katapat na halaga yun. No? Kaya nga dapat dahil is still deemed to be innocent until he is proven guilty. Harapin na lang niya ito. No? At meron tayong ano po rito, meron po tayong proseso po rito. Ganun lang kasimple po ito eh. Bakit ba tayo nagkakagulo-gulo? Kasi ayun sumuko eh. Sumuko siya tapos po lahat na usapin na ito. Ganun lang po kasimple lang yun. Salamat po, Mr. Chair. Thank you, Secretary Abalos. Unahin mo natin si Mr. Carlo Catil po, Carlo Your Catil. Honor, Minister po ng Kingdom of Jesus Christ. Maraming salamat Yes. po, Your Honor. Sa pagkakataon pong ito. Hindi pa ako lawyer, Your Honor. And Secretary Abalos is... Pareho tayo. Apo, Pulis lang si ako, Secretary pulis. Abalos po ay lawyer. Pero kundi, balikan ko lang po konti yung sa opening statement niya. Maraming salamat po, Secretary Abalos, sa pagbabasa po ng testimonya ni alias Amanda na puro kasinungalingan. Hindi niyo po siya kilala, Your Honor. Kilala po namin kasi kasamahan po namin. At ayaw po namin ibulgar dito yung kabastusan at mga kasamaan na kababuyan na ginawa niya sa loob. Ayaw po namin kasi babae po siya. Okay, kami po nakakaalam niya. At nasa korte po yan, alam ko po bilang ordinaryong Pilipino, hindi po natin i-discuss po yan. Ito po, Attorney, Your Honor, and through Secretary Abalos, dito po tayo, kini-question po namin ang excessive pangaharas at panggigipit na ginagawa po ng kapulisan po under your supervision po. Wala po kayo doon during June 10 po at nandito po mga ground commanders, sila po ang nandun at kami po ang nandun. Alam po namin ano ang nangyari and in your opening statement, sinusupervise nyo talaga sila. Now, kung sinusupervise nyo po sila, alam nyo ba po, Secretary Abalos, na excessive force, ilang batalyon, platoon, Region 10, 11, 12, 13 ang pinal doon in different compounds. Pangalawa po, may namatay po na 2 katutubong bilaan because of trauma. Alam niyo po ba yan? Because sa ginawa po ninyo na kahit hindi po included doon sa search po ng compound. Hindi po compound ng Kingdom of Jesus Christ yun. Yun po compound ng bilaan tribe. Sinali po nila doon. Pag-search, tinutukan ng baril 4 a.m. in the morning. Pangatlo po, hundreds of children there sa aming compound were traumatized until now. Nagsisigaw, nakakita ng pulis. May anak po ba kayo, Secretary Abalos? Nagsisigaw po, Your Honor. You do not direct your question Sorry po. another resource person. Yes Direct po. to the chairman. Yes po. Sorry po, Your Chair. Your Honor po. Na-traumatize po. Nanginginig po, nagsisigaw every time makakita po ng police because po sa ginagawa na. I correct po, Your Honor. Hindi po namin kini-question ang trabaho po nila. Ang kini-question po nila, how did they conduct the operation? Itong ginagawa po nila until now po, kinikasing na po kami dyan sa loob po ng compound. Sabi po ni Secretary Abalos, Your Honor po, Mr. Chair, according to him po, babagsak po daw ang Pilipinas pag hindi na gagawin ang trabaho nila. Hindi po. Babagsak po ang Pilipinas pag wala pong titindig sa katotohanan at marami pong takot laban po sa pang-aabuso po. Kaya po kami dito sa Kingdom of Jesus Christ, tatayuan po namin ito. Kahit po ginigibit po yung boses namin, kahit po finifilter po ang lumalabas sa media. Hindi po kayo nakikita lumalabas sa media, kami lang po sa SMNI, di ba? At sa social media. Maraming salamat po sa tumutulong po. Yan po ang tanong namin kay Secretary Abalos. Alam niyo po ba na excessive po yung ginawa po ninyo? Alam niyo po ba yung panghaharas na ginagawa po nila doon sa amin? Maraming salamat po. Mr. Thank you. You may respond, Secretary Abalos. Yes, maraming salamat, Pastor. Aklaruhin ko lang. Hindi po ako, Pastor. Kingdom Minister po. I'm sorry. I apologize, Minister. Okay. Unang-una, para lang maklaro po rito, under the law, I supervise. Pero with regards to operational control, wala po tayong kinalaman dyan. It's purely a police matter. Pagdating po sa babae niyan. Ngayon, ganito lang po yan. Maraming katanungan tungkol sa excessive force, etc. Alam naman po natin na si Pastor is a well-loved person sa lugar po ninyo. Alam po natin yan. No? And we respect Napakasinungaling mo, Abalos. Huwag mo kami daan sa pabulaklak mong salita dahil walang naniniwala sa mga sinasabi mo. we respect your belief. Kanya-kanya po tayong respetuhan po dito. Pero of course, alam nyo, basta masyado marami, kuminsan yung emosyon might go in the way. Magpalagay natin ang napadalang pulis. No? Ito po yung pinaliwanag sa akin. Nagtanong ako after the operation. Madala natin dyan 20, 30. No?
Tapos ando ng daming tao with so much emotions. Siguro hindi mo masabi kung ano mangyari. No? Hindi mo natin masabi. So the only way to do it is probably, sabi nga nila sa akin, is magdala tayo ng contingent to show force. Pero, ito po importante. Pero, importante ang maximum tolerance. Importante, wag lumaban. Importante, wag mamaril. Importante, wag maluntok. Tanggapin lahat. Nakita nyo at higit sa lahat, wag pumatay. Nakita nyo naman, winawater cannon ng pulis. Kitang-kita yan. Pero may dinimanda ba ang pulis? Wala po kami pinadimanda, Minister. Wala po. Naunawa po natin because let's face it, pagdating sa ganyang operation, it's height of emotions eh. Nangyayari po iyan. No? Kaya importante po dito talaga ang maximum restraint. Hindi bale sa mga sinabi po ninyo, okay? No, we will take note of that. At maraming salamat, sinabi po ninyo yan para matignan din naman namin at maano po namin na Minister. Thank you, Secretary Abalos. Thank you po. If you have observed, Secretary Abalos, during the last meeting, no, na-take up namin dito, na tila, ako, coming from me mismo as the chairman, I was the former chief of the Philippine National Police. Mahal ko itong mga police. Ako rin ay tubong Dabawinyo. Mahal ko itong mga taga-Kingdom of Jesus Christ, taga-Davao ako, Dabawinyo ako. Kaya, I am caught in between. Kaya ngayon nakikita ko talaga, pagdating ko sa Davao, last weekend, umuwi akong Davao. Pagbaba ko sa airport, dumiretso kagad kami palabas. Paglabas, sabi ko sa driver, huwag kang kumaliwa, kumanan ka, daanan natin yung Kingdom of Jesus Christ. Titingnan natin. On the way, daming checkpoint. Sabi ko, U-turn ka. Pagbalik, checkpoint na naman. Tinanong ko yung mga patrolman, Dong, is that face mask part of your uniform talaga? Wala namang COVID ngayon eh. Bakit kayo lahat naka-face mask? Ano ba yan? Intimidating factor ba yan? Ginagawa ninyo? Ang patrolman, hindi makasagot-sagot. Sabi ko, alam ko you're just following orders. Part of your uniform ba talaga yan? Hindi makasagot yung patrolman. Anyway, sige lang, I will talk to your commanders. Kasi, ganito, sir, DILJ, taga Davao ako. Ramdam ko yung sentimento ng mga tao ng Davao. Right now, kahit anong sabihin natin, talagang ang kanilang pagtingin sa pulis ay nagbago. Talagang imbis na matuwa, matagal nilang minahal ang pulis. Davao City Police Office, as I've said during the previous hearing, ilang taon yan, Hall of Famer, Best City Police Station of the Year. Dumating ang punto na hindi na yan pinapasama sa competition dahil palaging best, hindi na manalo yung ibang syudad. Ngayon, parang biglang bumaligtad yung pagtingin ng mga tao. Now, sabi ko, kayo, Colonel Marantan, you are the city director, you are trying to arrest 1 or 4 persons na co-accused ni Pastor Kibuloy. Siya lang hinahanap ninyo, di ba? But in doing so, you are alienating yourself from the rest of the community. Alam naman natin yung ating policing Ini-escalate nila eh. Halatang tinitimpla nila na kung kaya nilang gawin ito sa bandang Mindanao, maaring gawin sa buong Pilipinas. Wika nga silent martial law, no? Ang nangyayari sa bandang Mindanao, particular na sa Davao. Tapos hindi man nababalita to sa media dahil mga bayaran. concept na the police is the community is the police. Dapat ang samahan natin dyan ay maganda. Pero ngayon, it pains me. I am a Davao City Police for the whole, for my whole life. Police ako ng Davao City, pero naramdaman ko talaga. Parang galit na yung mga tao doon sa kanilang local police. Kaya maganda nandito ngayon si Secretary Abalos. Because I was talking to General Torre, at luckily wala siya dito. At nagpaalam siya, may letter siya na hindi doon siya makarating because of a very important matter.
Ngayon sir, ikaw na lang kausapin ko. Pwede bang mag-adjust tayo sa ating ginagawa sa Davao? I'm not trying to impede your operation against Pastor Kibuloy because that is perfectly legal, covered by warrant of arrest yan. Pero yung pag-antagonize, mga tao feeling harassed, every time na lang may makita sa checkpoint dito, checkpoint doon, na hindi mo lang makita yung nameplate, naka-mask na ganun. Very intimidating, sir. I tell you, police ako. But at the same time, I am local, I'm a Davao local. Alam ko yung nararamdaman ko. Kaya pwede ba tayo mag-adjust na para maging friendly naman yung police? We're not stopping your checkpoint operations. You can checkpoint anytime you want, anywhere you want. But please, do it in a manner that you are not antagonizing the community. Yun lang pakiusap ko. I am a Davaoenyo. It pains me na ako, local police ako ng Davao. Tapos ganun. Tama. Ang mga police na ang tinatakot na lang mga tao. Alam ko, police are you're just taking orders. Even the General Torre is just taking orders. Even the Chief PNP is just taking orders. Ang sa akin lang is, ayusin natin. Dahil pag hindi natin ito na-address, darating ang punto na talagang baka mag-rebuild yung buong Davao City laban sa gobyerno, laban sa PNP. Dahil ako mismo naramdaman ko eh. It pains me to see that yung matagal na namin na pinag-establish na relationship ng community at ng police ay ngayon biglang nasira. Yun lang sir, nakiusap lang ako sa inyo. Mr. Please Chair. adjust your operations in a manner na hindi antagonizing to the public. Yeah. Yun lang sir. Mr. Chair, maraming salamat sa pagsabi po ninyo, no? And I will make sure, no? This is my own commitment, Mr. Chair. Mag-uusap po kami nila Colonel Hansel, nila RD Torre, and pupunta po ako doon. I will see it for myself, but I'll assure you this, no? Na lahat po ay magiging maayos po ang dapat ang samahan ng komunidad at ng pulis. Yun naman po ang layunin ng bawat isa po rito, no? I will go there, Mr. Chair. Maraming salamat po. Thank you sir. Alam ko you mean well as a Secretary of Local Government, Interior Local Government. Hawak mo yung kapulisan, hawak mo ang local government. And you've been a mayor. Alam mo naman siguro kung paano natin i-deal yung police pag ikaw ay local chief executive tapos parang binababoy ka na ng police para bang wala nang respeto sa'yo, talagang maramdaman mo talaga sir na iba na ito. Something must be wrong. Something is behind all this happening. So please, ayusin natin before this erupts. Sasabog ito pag hindi natin aksyonan. Dahil ang mga tao doon, galit na talaga. I'm just telling you as a resident of Davao City. Sinasabi ko na ito sir, para maka-adjust kayo sir. Yun lang. Hindi kami nakiusap na ihinto ninyo paghanap kay Pastor Kibuloy. Hindi kami nakiusap na ihinto nyo yung checkpoint operations nyo dyan. Dahil that would be to the benefit of everyone. Pag may checkpoint, tuwang-tuwa kami noon. Dahil safe tayo pag may checkpoint. Pero pag ngayon, pag may checkpoint, feeling intimidated mga tao, ano naman kaya mangyari? Nakamask na naman yung mga pulis. Walang, hindi makita yung mga pangalan. Kausapin mo, ayaw sumagot. I don't know how I think nasa iyo ang solusyon nito. Please act on this sir. Yun lang ang hinintay natin. Mr. Chair, I assure you that binibigay ko po ang pangako ko sa inyo at sa mga taga Davao, no? Lahat po ito, yung mga protocols, yung mga walang mask, yung mga pangalan dapat nandyan, notifyan lahat kung ano nangyayari. Kasi kung hindi nila alam ng yung nangyayari, dyan nagsisimula yung suspetsahan Dapat alam nila bakit anong purpose po ito and we'll start this dialogue. I assure you that, Mr. Chair. I assure you that. Thank you sir. Because alam ko, yung mga pulis na yun na gumagawa ng checkpoint, sama rin sa kalooban nila dahil taga-Davao rin sila Alam rin nila na anong feeling lang ng mga kapatid nila, ng mga parents nila sa mga ginagawa nila. They're not doing illegal. But they're just doing, to tell you frankly, improperly yung ginagawa nila. Bakit mag-checkpoint ka, palagi naka-mask, kailangan, tapos hindi makita yung pangalan. Yun lang sa akin. We must be friendly. Hansel, you must be friendly to the people. Kahit nahanapin mo si Pastor Kibuloy, I tell you, hindi kita harangin. Wala kami problema dyan. Do your job because it is your sworn duty. Gawin mo. But it is also your sworn duty to love the community. Am I correct? Ipakita mo.
Mahalin mo yung taga Davao. Huwag mong kalabanin yung mga tao doon. You reach out. Ha? Yun lang ang pakiusap ko sa inyo. Yeah, go ahead. Thank you, Mr. Chair. And I think the actions of the policemen speaks well of the result of the culmination of the Kadayawan ng Davao, Your Honor. In fact, the last Saturday and Sunday, there were no crimes listed. It was a zero. I'm not referring to your ordinary duties, ordinary functions. Ang akin lang yung treatment ninyo ngayon dyan sa paghanap kay Pastor Kibuloy. I know, limitado yung papel mo dyan. Si RD mismo ang mga tao ni RD yung deploy doon. So, yun lang. Just take and take and adjust. Adjust lang tayo. Tanggalin nyo yung nakamas. Kasi pangit. Pangit talaga. Intimidating ang dating. Imbis na we should be friendly to the people. Konting ano lang, Your Honor, konting consideration lang with the policemen. Kasi they've been there, exposed to the pollution of the Don't tell me that you don't tell me that reason. So ako alikabok. Alikabok, nakamas kayo. Kayo lahat nakamas palagi 24/7. Pag nag-checkpoint, that's very Kinagago yung taong bayan. Yan tuloy napamura si Senator Bato. Bakit nga naman nakamas kayo tapos full gear pa? Nasa checkpoint lang naman. Ano, pananakot yun? Anong klaseng rason yan? Napaka-obob naman. hindi ko matanggap yung rason mo na yan. Is it part of the uniform? No. Your Honor, I'm telling the truth, Your Honor. That's why I'm here. But Wag mo akong sabihan. Nag-checkpoint rin ako ng yung dinaanan nyo ngayon, dinaanan ko rin yan. I'm just wondering bakit lahat ng police ay nakamas, which is very intimidating. Para sa akin lang ba? Para sa mga tao. Wag mong gawin rason yan. Don't tell me that reason na alikabok. Ang akin lang is, we must be friendly. Nakita nyo intimidating ang dating kapag palagi nakamas. Ano bang nakamas palagi, di ba? May tinatago kasi mga yan bali-balita na itong mga nasa presuhan, no, nilabas din para magmanman sa compound nga ng KOJC. Kaya ganyan sila. Kaya tama lang na alisin yung mask na yan. Yung mga may gagawing masama. Wala silang ginagawang masama. Pero ang dating, kasi palagi nagaganon, talagang intimidating sa tao. At kinausap pa, ayaw sumagot. Anyway, they were not your people. Mga tao yun ng region. Mga RMJ yun. Okay na yun. Mr. Chair, I will assure you, mamaya nga po, I will talk with the chief and make sure bukas na bukas lahat po walang mask po yan. And to make sure yung protocols like the name ay properly mailagay po. I assure you that, Mr. Chair. Yun lang Yes, naman sa atin, sir, para mapalagay yung mga tao. You want to say something, ma'am? Yes, good morning, Your Honor, and to everybody. Thank you for giving us the opportunity na ma-voice out naman namin ang side ng KOGC, no? Kasi masakit din sa dibdib namin ba na totoo talaga ang paglilingkod namin at totoo talaga ang pagiging Filipino citizen namin na matuwid. And then all of a sudden, ito na, boom, di na namin na bakit ganito. So, nagpapasalamat po kami na binigyan kami ng boses din dito na kahit papaano, marinig din naman ang kukunting boses din namin. So, sinabi mo kanina sa kanila na hanapin nila si Pastor kay may warrant of arrest man kaya. Remember how many times pumasok kayo sa lahat ng compound namin, tinanggap namin sila, Your Honor. Tapos kung pwede punta kami doon, okay. Punta kami dito, okay. Tinanggap namin sila, Your Honor. 1, 2, 3, third times. Then, all of a sudden, on June 10, bigla, 3 o'clock, between 3 to 4 o'clock in the morning, nagulat kami because we're preparing for our morning devotional. Iba medyo tulog pa, ang iba gising pa. Uulitin ko ulit. Then all of a sudden, dumating yung mga grupo, different bus loads and different truck loads of
men in uniform, naka full battle gear with with bulletproof, may mga bandolier at saka may mga long arm. So, siyempre, anong ine-expect mo na reaction ng tao doon sa loob? Bakit biglang ganon? In 4 different areas, just imagine ilang batalyon na men in uniform ang dala-dala ninyo. In 4 different areas. Tapos sabi ng ninyo, noon spokesperson, maximum tolerance? No! Lalo na sa Glory Mountain, nakikiusap yung leader namin nandito, sir, hintayin mo yung lawyer namin kasi nasa baba. Ay, hindi na, matagal na yon. O sige na, go. Meron tayong hinihintay na meron tayong hinahabol na timeline. So, ganon sir, ganon ang nangyari. Sorry to Secretary Abalos, but this is ang totoong nangyari. Tama ka, wala ka doon. Nandyan ang mga ground commanders mo. Even if you will tell, tongues and lips will tell different stories 1,000 times. But videos, audios, and photos will tell the same, even if you will play it 1,000,000 times. Thank you, ma'am. Maraming salamat. So, at Colonel Roy Reboldo, saan ka? Your Honor, good morning and good morning to everyone. So I am the officer in charge of RMFB 12. Kasama ka doon sa pag-implement ng warrant of arrest? Yes, sir, but Ground commander ka? You're one of the ground commanders? Assistant Ground Commander, sir, sa Kitbuga, Sarangani Province, yung EOR namin, sir. Saan yung may namatay na 2 kitbog? Saan ang ground commander mo? Ito, sir, si DRDO ng Pro 12, sir. RDO ng Pro 12, sir. BARM Sir, 12. at 12. Ikaw 10. 12 din, sir. At 12 kayong dalawa. Okay, sir. Clarito. Colonel Clarito. Saan ka? Good morning, Your Honor. I am Police Colonel Joselito Clarito, the Deputy Regional Director of Operation of Region 10. Pro 10. Ground commander ka ng I'm not the ground commander. There was a designated ground Sino? commander. It was presented during the briefing by the Directorate for Operation, the ground commanders. Okay. Sino ground saan ka nung panahon na yun? Anong lugar? Saan ka? Nandun din po ako sa Central vicinity compound. ng sir, ng QJC. TOJC. QJC. Sino ground commander doon? As I've said earlier, sir, mayroong ground commander po. Ha? May designated ground commander po. Sino nga? Sino? Based on the presentation of DO, it was the regional director of Region 11. RD, Region 11. Opo. Andun siya. Nung time na yun. Hindi ko man siya nakita, sir, personally, pero Kasi ground commander, hindi ko nakita. tumawag po sa akin kasi umiikot din po siya. Tumawag po. Tumiikot siya. Opo. So, hindi siya ground commander. Kung umiikot siya, ang ground commander should take charge of the ground. He's commanding the ground. So, ikaw ang ground commander doon. Hindi po. Umiikot nga po siya at tinitingnan niya yung paligid. Challenge of the kingdom of Jesus Christ. Opo, Okay. tinitingnan niya kung Ground ng QJC. opo. Okay. Loren. Colonel Loren. Good afternoon, good morning, Mr. Chairman. I'm the